Good day everyone, I am John Carpaolar and this is my presentation and my report in my topic in product management. Development through integration, vertical and horizontal. So ano nga ba ang development through integration, vertical and horizontal? Ito ay ang proseso ng pagpapalawak at pagpapaunlad ng mga products natin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang mga bahagi ng isang organisasyon. So sa larangan ng pangangasiwa ng produkto, mahalagang konsepto ito na makakatulong sa pagkamit ng paglago or success ng product natin. Ang bawat product manager is kailangan na maingat na nagbabalak or nagpaplano, nagpapaunlad at nagmemerkado ng mga produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga elemento mula sa iba't ibang bahagi ng organisasyon, which is ang vertical integration. At pagkakaisa ng iba't ibang mga produkto o serbisyo, which is the horizontal integration. It helps our company expand. So malaking tulong ang vertical and horizontal integration para sa company natin or para sa business natin. At ipapaliwanag ko ang bawat isa sa kanila. So sa madaling salita, ang development through integration ay naglalayong mapalawak at mas mapalago ang presensya ng mga produkto sa merkado sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga elemento mula sa loob at labas ng organisasyon. Ito ay isang paraan upang makamit ang pag-unlad at tagumpay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng halaga ng mga produkto, pagpapalawak ng saklaw ng merkado, at paghahatid ng mga bagong ideya at solusyon. Unang di-discuss ko ay ang vertical integration. So ano nga ba ang vertical integration? Ang vertical integration sa pamamahala ng produkto ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng iba't ibang yugto sa pagbuo ng produkto sa loob ng isang organisasyon upang mapaunlad ang komunikasyon, kalidad at kasiyahan ng mga customer. So kasama sa prosesong ito ay ang pagpapalawak o pagkontrol sa mga gawain ng produksyon tulad ng pagbili ng mga supplier o distributor upang mapabuti ang kahusayan ng operasyon or yung produksyon ng ating product. Sa pamamagitan ng vertical integration, nagkakaroon ng mas malalim na kontrol ang kumpanya sa buong proseso ng pagbuo ng produkto. Ito ay nagre-resulta sa mas matibay na ugnayan ng iba't ibang yugto ng paglikha or production process, mas mataas sa kalidad ng produkto at mas masaya at satisfied ng mga customers. Bukod pa rito, ang pagkontrol sa mga prosesong pangproduksyon ay maaari magdulot ng mas mabilis at mas makakasahang paghatid ng mga produkto sa merkado. Malaking tulong din ito at isang epektibong paraan ng pagpapalawak ng kumpanya. So ano naman ang horizontal integration? Ang horizontal integration sa pamamahala ng produkto ay pagsasama-sama o pagsasamahan ng mga kumpanya upang palawakan ang presensya sa merkado, makapasok sa bagong merkado at magkaroon ng espesyalisadong kaalaman. Ito ay sumasangkot sa pagbili o pag-merge sa mga kalaban upang mas malaki ang bahagi ng company natin sa merkado o mas iba't ibang produkto ang may aalok natin sa ating customers at sa market. So sa madaling salita, ang horizontal integration ay pagsasama-sama ng mga kumpanya mula sa labas para palawakin ang market nito. So sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang kumpanya, mas may chance ang isang kumpanya na makapasok sa mga bagong merkado at magkaroon ng mas malawak na kaalaman at kahusayan. So nagre-resulta ito sa pagbili o pag-merge sa mga kakumpanya upang mas mapalakas ang posisyon sa market, makapasok sa mga bagong market at magkaroon ng mas maraming iba't ibang mga produkto. Isa sa mga pangunahing tanong na dapat itanong ng mga kumpanya or ng managers bago sila magtakda ng isang strategy ay kung dapat ba nilang sundan ito sa pamamagitan ng horizontal integration or ang vertical integration or pwede rin pareho. It means that the company intends to expand its operation through acquisition, meaning horizontal integration or acquisition of merger past types of business. By acquisition approach or just decided, this is the company's middle expansion. On the other hand, the vertical integration is the acquisition of merger past types of business through acquisition of or acquisition. It is the expansion of the company from the supply chain and other production stages. Sa madaling salita, nakadepende lahat sa company kung aling strategy ang pipiliin nila. It's either horizontal or vertical kasi pareho naman sila effective, depende kung paano natin ito may execute. Madaling sabihin na ang parehong horizontal at vertical integration ay maaaring magtagumpay, subalit
bago natin ito isagawa or bago may isagawa ang anumang strategy, dapat malaman ng kumpanya or ng managers kung aling mga bahagi ng kanilang operasyon ang magbibigay ng mas malaking tulong or benefits para sa kanilang kita or kumapabuti at mas mapalaki ito. So paano nga ba gumagana or sinasagawa ang horizontal integration strategy? Madalas na paraan para sa mga kumpanya ang lumago sa pamamagitan ng pagkuha ng mga customers mula sa kanilang mga kalaban. So ang customers nila ay aakitin nila mula sa kalabang kumpanya. So effective siya kasi mas makakaangat sila mula sa kalabang kumpanya at magkakaroon sila ng competitive advantage. So that's how horizontal works. Paano naman gumagana ang vertical integration? Ang ibang mga negosyo ay pumipili or mas pinipili na palawakin ang kanilang operasyon sa pamamagitan ng pagbili ng isang kumpanya na may mas mahalagang papel sa kanilang supply chain process. Kasama dito ang pagkuha ng mga raw materials, paggawa ng produkto, transportasyon, pamamahagi o pagbebenta sa tindahan. Ang horizontal integration at vertical integration ay mga pagpapalawak na estratehiya na ginagamit ng mga kumpanya upang mapalakas ang kanilang posisyon at magkaroon ng lamang sa kanilang mga katanggali or doon sa kanilang competitors. Pareho nilang kailangan ang pag-association ng ibang negosyo, bagaman pareho itong makakatulong sa pagpapalawak ng mga kumpanya, may mga mahalagang pagkakaiba ang dalawang estratehiyang ito. Now let's move on to the next part, ang horizontal integration at vertical integration and their key differences. Ano nga ba ang pagkakaiba ng vertical at horizontal integration? Ang parehong estratehiya na to ay maaaring makatulong sa mga negosyo na lumago sa pamamagitan ng pag-association, ngunit iba-iba ang paraan ng kanilang pagkakagawa or ang paraan ng kanilang pagsasagawa. In terms naman sa kanilang differences, una, ang horizontal integration, lumalaki ang isang negosyo sa pamamagitan ng pagbili ng mga kaugnay na negosyo, particular na sa kakompetensyang company. Sa vertical integration naman, sinasakop ng isang negosyo ang ibang kumpanya upang magkaroon ng mas malaking kontrol sa mga yugto ng kanilang supply o distribution chain. Sa horizontal integration, layunin ng kumpanya na palawakin ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagbili ng mga kaugnay na negosyo na kadalasan ay kapareho nilang mga kumpanya. Halimbawa, isang kumpanya na gumagawa ng tela ay pwedeng bumili ng iba pang kumpanya na gumagawa rin ng tela. Sa pamamagitan nito, nabibigyan sila ng mas malawak na market share at nagkakaroon ng kontrol sa industriya. Sa kabilang dako naman, ang vertical integration, ang kumpanya ay gumukuha ng kontrol sa iba pang mga kumpanya na nasa iba't ibang yugto ng supply chain o distribution. Halimbawa, ang isang kumpanya na gumagawa ng sapatos ay pwedeng magkaroon ng kontrol sa isang kumpanya na gumagawa rin ng tela para sa sapatos at isa pang kumpanyang nagbebenta ng sapatos sa mga tindahan. Sa pamamagitan nito, bibigyan sila ng mas malaking kapangyarihan at kontrol sa produksyon at pamamahagi ng kanilang mga produkto. Kahit pareho silang magagamit na estratehiya sa pagpapalawak ng negosyo, mahalagang kilalanin ang pagkakaiba nila. Ang horizontal integration ay nakakatulong sa pagkuha ng mga malaking bahagi ng merkado at pagpapalakas ng posisyon sa industriya, habang ang vertical integration naman ay malaki ang pagkakaiba sa horizontal integration, which is nagbibigay ng control at kapangyarihan sa buong supply chain ng produkto. At yun po ang kabuuan ng aking report or ng aking presentasyon sa product management. Muli, Jen Cardin Paular po. Maraming salamat.